buhay. Kung hindi natin ito alam, ay baka sumablay tayo dahil sa kasalanan at di natin marating alam. Ang panganib na wala tayong pananaw sa pagpunta sa langit ay sayang lamang ang paglalakbay natin dito sa mundo dahil malamang na hindi natin mararating ang langit na hinahanda sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kung walang direksyon ang ating buhay, ay wala din itong saysay, kaya dapat nating pagnilayan kung ano ang layunin ng ating buhay at saan tayo patungo. Sino ang magbibigay ng direksyon sa ating buhay? Christ died so that He can make our direction right by sending to us the Holy Spirit. Hindi tayo iniwan ni Jesus na ganun lamang. Pinadala niya ang banal na Espiritu Santo para maging gabay at patnubay natin sa ating buhay. Ang Espiritu Santo ang ating sandigan habang tayo ay nabubuhay at siya din ang tumutulong sa atin para makaiwas tayo sa kasalanan. Hindi natin makakayanan na mabuhay na mabuti kung wala sa buhay natin ang banal na Espiritu Santo. Many of us want to achieve everything in this world. Our highest dreams in our life, happiness, and peace. But a lot of us failed to achieve this and got depressed. We keep on chasing these things, and if we fail, we think we are incomplete. We look for things that are usually worldly to make us feel complete. We must not think that we are incomplete because of not achieving these things. We must understand that we are bound to heaven, and it is okay to be incomplete here on earth because our completeness will be achieved in heaven. Mabuti na may kalangitan. Kung walang langit at impyerno pagtapos ng ating buhay sa mundo, ay wala ding mabuti at masama. We will not think twice to sin because there would be no consequence anyway. We will not strive to do good and just remain as sinners if there is no heaven. No matter how hard sometimes to serve the Lord and to do good, we strive still because we want to go to heaven. Jesus went up to heaven not only with his spirit and soul, but with his body as well. We are called to take care of our body and make it holy because we will go to heaven with our soul and body. Ang kalangitan na sa ating tingin ay napakalayo at mahirap nating abutin, ay maaari na nating abutin dahil binuksan na ito ng Panginoong Jesus at andun na ang katawang tao. Kagaya ng Birhen Maria na umakyat sa langit kasama ang kanyang katawan at kaluluwa. We are created by God. We are created for God. We come from God. We are going back to God. We must strive to do what is good, holy, and according to the will of God, so that we can go back to God, go to heaven, and spend eternal life with Him. Thank you, Father Ado, for your beautiful reflection on ascension, and God bless us all with our journey here on earth. Good evening. Maraming salamat po, Sis Maribeth, sa napaka-comprehensive po na recap. Ngayon po, tayo po ay magpapatuloy po sa ating opening prayer na panguluan po ni Sis Velena Vergonza. Good evening po, Sis Velena. Muted pa po kayo, Sis Velena. Ayan. Thank you po. Sige po, magdasal na po tayo. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, salamat po at narito uli kami sa Biblical Spirituality upang makinig ng inyong salita at makilala ka sa aming diwa at puso kung paano ka gumalaw sa aming buhay. Nawa, makilala ka pa namin
lalo na sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ngayon ay paksa namin sa gabing ito. Gawin po ninyo itong totoo at makabuluhan sa pamamagitan ng pagbasbas ng kakayahan sa aming pong Director Father Ado, na magtuturo po sa amin. Sa lahat ng tumutulong sa gawain ito na para gumanda po ang aming pagtitipong ito at maging maayos. Sa lahat po ng magpapatotoo sa iyo upang ipahayag ang iyong kabutihan at pagmamahal. At sa lahat po ng mga nakikinig sa Zoom o Facebook man na nais pang mapalapit at makilala kayo. Sa lahat ng ito, aming Panginoon, at sa tulong ng iyong mahal na anak na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, ito po ang dalangin namin sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At po, thank you po. Ngayon po tayo po ay hingi ng tulong ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng susunod na habit. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ating pakinggan ang Ebanghelyo ng susunod na linggo na babasahin pa para sa ating Sis Malu Villacor. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka na Panginoon, ng Hesus Kristo. Salamat. ating magpatuloy. Maraming salamat, Sis Malu. Ating magpapatuloy po ang ating pagmilay sa pamamagitan ng isang reflection ng isang kawitin. Breathe on me, breath of God, fill me with life anew, that I may love the things you love and do what you would do. Breathe on me, breath of God. Breathe on me, breath of God, till my heart is pure. Until with you I have one will to live and to endure. Breathe on me, breath of God. Breathe on me, breath of God, my soul with praise refine, until this earthly part of me glows with your fire divine. Breathe on me, breath of God, so I shall never die, but live with you the perfect life in your eternity. Breathe on me, breath of God. Ngayon tayo po ay nakikinig ang mga pagmimilay ng ating po mga shares. Ang una po ay nasa malayo, kaya hapon pa siya. Hapon para sa kanya. Nasa UK po si Sister Irene. So, sana nasa mabuting kalagayan po siya. That's always po very active po and matulungin para sa ating pong ministry. So, take it away po, Sister.
Okay. Magandang gabi po sa lahat. Salamat po sa pag-iimbita sa San Roque upang maging sponsor ng ating BSW tonight. Um, I would like to apologize kasi po yung aming internet dito ay mahina kaysa ako po ay maputol. So I will just turn off my camera. Okay. So sa pahayag po, sa pahayag po sa ating ebanghelyo, ang pagmamahal sa Diyos at ang pagsunod sa kanyang utos. Ito ang unang ipinahayag sa ebanghelyo po natin. Dalawang malaking balangkas ng ating pananampalataya at pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. So, allow me to refer you back sa epistle ni Santiago o Saint James na sinasabing faith without work is dead. So, yung work dito would refer to works of charity. In the same way na love without obedience is not love of all. It's not love at all. Kaya nga sinasabi sa Ebanghelyo na para ipakita ang pagmamahal sa Diyos, kailangan nating sundin ang kanyang utos. So, love and obedience cannot exist without one from another. You cannot love without obeying our Lord. Because God is love and therefore obedience is a must. No, it is a must sa ating pananampalataya. In the same way na hindi natin matutupad ang mga utos ng Diyos kung wala tayong pag-ibig sa Kanya. Sapagkat ito ang mag-motivate, mag-i-inspire sa atin to do good to one another at masunod ang Kanyang utos. Kaya nga si Jesus, nung sa 3 taon na kanyang pagbuhay dito sa mundo, ang 3 years na kanyang ministry ay puno ng pangaral kung paano mahalin ang Diyos at paano mahalin ang ating kapwa. Kaya nga, sa kanyang mga utos, ang primary or sinamarize ang lahat ng kanyang mga utos sa pagmamahal sa Diyos at sa pagmamahal sa kapwa. Ngayon, hindi mahal, every one of us struggles to love another. So, hindi talaga madali ang magmahal sa ating kapwa. And therefore, we can also say na mahirap mahalin ng Diyos. So, lalo na ang mga taong mahal natin, malapit sa atin, na pag sila ay nagbigay sa atin ng sama ng loob, mahirap tayong mag-forgive. Mahirap ding mahalin ang mga taong nag-aabuso sa ating kabutihan o ang mga taong hindi tayo binibigyan ng respeto. So, kaya nga, sa struggle na ito ay kinakailangan natin ng tulong. Pero sa aking reflection, bakit ba mahirap mahalin ang ating kapwa? So, isa lang ang nasa isip ko. Ito ay dahil tayo ay makasarili. Nung tayo pinanganak, meron tayong survival instinct. So, lahat ng animals may survival instinct. Kaya, pag nakikita natin ang pag-aalaga sa bata, lalo na ako sa mga apo ko, makikita natin na lahat sila gusto pakabig. Gusto nila lahat isusubo sa bibig. Gusto nila lahat kanila. Ayaw nilang magbahagi. It is because of the survival instinct na natural sa atin. Although tayo, we were created in the image of God. Pangalawa ay because of the nature, human nature natin, na we give priority to the call of the flesh. So lahat tayo gusto natin, lahat na nagpapaligaya, nagpapasarap sa atin ay yun ang una nating ibibigay sa ating sarili. Kaya we give priority to ourselves than to others, which is yun naman yung utos ng Panginoon. And also we live in a world na yung concept or preserves are makasarili. Yung sinasabi nating liberalism, priority yung rights natin sa sarili natin rather than rights para sa iba. Yung sinasabi nating
discrimination or sinasabi din nating ayaw natin ang Diyos sa ating buhay dahil ang Diyos ang nagdidikta sa atin na mahalin natin ang kapwa, kaya inaalis natin ang impact ng religion sa ating buhay. So ito yung mga basic na nakikita on reflection ko kung bakit tayo ay makasarili. Subalit, ito ay alam ng Panginoon at hindi niya tinatapos ang kanyang magandang balita sa pagmamahal at pagtupad sa kanyang mga utos. Dahil sa pangalawang bahagi ng ating Ebanghelyo, ibinigay niya o isusugo niya ang banal na Espiritu Santo upang tayo ay matupad ang mga kanyang mga utos at upang makamit natin ang kanyang gift of salvation. Alam natin na tayo ay weak, makasalanan, at ang penalty ng kasalanan ay death. So, ipinabahagi ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng salvation sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. Kaya, para magkaroon tayo ng kumpletong pagtanggap ng itong ng regalo na to ng salvation, ay kinakailangan natin ang banal na Espiritu Santo upang tayo ay maituro sa atin ang daan. Espiritu Santo, ito ay ang spirit na upang tayo ay maging santo. So, isa rin sa kanyang mga pinapahayag ay ang to keep His word because His word is life. His word is alive. It is what will make us stronger and what will make us know Him more. So, sa kabuuan, ibinigay sa atin ang lahat ng paraan means para makuha natin, matanggap natin ang eternal life. Sabi nga ni Father Ado sa kanyang last na exposition, salamat at may langit. Dahil pag langit, lagi nating tinutuon ang ating sarili upang makuha natin ang langit na ito. So, katulad nga ng sabi ni Sister Hazel, ako po ay nandito sa UK para tulungan ko po yung mga anak ko sa pag-alaga ng aking apo. So, hindi mahirap for me to come here, give up the comfort of my life dahil ako po ay hindi na rin bata, matanda na rin, mahirap na rin magbiyahe. So, but then, I have to die to myself and I am happy to do that. And thanks be to God for the inspiration of the Holy Spirit to come and embrace this mission na binigay sa akin. So, yun lang po. Salamat po sa inyong pakikinig at magandang gabi po. Maraming salamat po, Sister Irene. Ngayon po ang ating second chair po si Sister Mary Vanes. Muted pa kayo. Muted pala. Magandang gabi sa ating lahat. Napakaganda ng reflection ng ating si Sister Irene. Ngayon po, ako kasi ay may ikukwento ako. Nung bata po kasi ako, nung bata pa, huwag kayong mag-alala, hindi siya ganun kahaba. Sinasabi sa amin na bawal magbasa ng Biblia kasi masisira daw ang ulo namin. Tapos, pagka tinatanong mo yung tungkol sa Holy Spirit, yung Holy Trinity, sabi nila, naku, mahirap unawain yan kasi misteryo yan. So, yun para ang naging concept natin. Pero salamat na lamang at mayroong mga Bible study at katulad ng mga ganito nating mga pagtitipon na inaalam natin at gusto nating matutunan at makilalang mabuti ang Panginoon at kung ano ang kanyang gustong ipahayag sa atin. Sa ating ebanghelyo po, ang naka-strike sa akin yung verse 26, sabi nga natin, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Yun ang sabi ng Panginoon sa atin. Pero ano kaya ang mga sinabi ni Kristo sa atin?
na kailangan nating maalala. Sabi nga po niya, mahalin mo ang Diyos ng puso at kaluluwa at mahalin mo rin ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Parang napakahirap nito, no? Kasi ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, Jesucristo, ay ang agape love, na ang pagmamahal na hindi naghihintay ng kapalit. Sabi nga natin, paano natin malalaman na sinusunod natin ang lahat ng sinabi ni Kristo sa atin? Gusto ko pong balikan yung letter of St. Paul to the Galatians, chapter 5, verse 22 to 23. Sabi nga natin, what are the fruit of the Spirit? The fruit of the Spirit are love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ang napili ko po dito ay ang gift of peace. Ano po? Ito ang pinakamahalagang regalo sa atin ng Panginoon. Pero hindi ito ang kapayapaan na walang ingay at di magulong paligid, kundi ang kapayapaan na galing sa Panginoon. Pag may kapayapaan, magagawa natin ang dapat nating gawin, makafocus tayo at hindi sabog-sabog, makakapag-isip tayo ng mabuti at makarelate tayo ng mabuti sa ibang tao. Sa experience ko, kapag may gusto akong gawin na bagay, kagaya ng tulungan ng ibang tao, isang kaibigan, dalawin ng may sakit na kaibigan, makinig sa problema ng isang kaibigan, samahan ng isang kaibigan, at hindi ko po ito nagawa, parang hindi ako mapakali at the back of my mind, ay naisip ko na dapat may gagawin ako. At pag nagawa ko na ito, maliit man o malaki, nagkakaroon na ako ng kapayapaan or peace of mind. Pag wala tayong kapayapaan sa sarili, lagi tayong natatakot, distrustful, at confused, at nagiging praning tayo. Kahit may conflict or may challenges sa buhay, if we have peace coming from the Lord in prayer, we can have peace in our hearts. May kapayapaan kapag ang ina-acknowledge natin ang opinion ng ibang tao, kapag iniintindi natin sila, at putting ourselves in their shoes, kung baga, bawal tayong maging judgmental. May kapayapaan pag may compromise din with other people. Hindi pwedeng gusto mo lagi ang nasusunod. Para sa akin po, ang paboritong kanta ay yung kay St. Francis of Assisi na Make Me a Channel of Your Peace. Dito rin po sa ating Ebanghelyo, Pentecost, ang mga apostoles ay nabigyan ng spiritual na lakas para walang takot na ipahayag ang misyon ni Kristo dito sa mundo. Nabigyan sila ng joy, peace, love, at pagmamahal sa gawaing Panginoon. Tayo rin ay nakatanggap na ng Espiritu Santo sa ating sakramento ng binyag at kumpil. Ang ating katawan ay temples of the Holy Spirit. We are the indwelling of the Holy Spirit. Kaya dapat alagaan natin ito. Kaya tayo ay mapalad dahil nasa atin ang Espiritu Santo na gabay natin sa araw-araw ng ating buhay. Yun lang po. End of sharing. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po tayo po ay magpapatuloy po sa ating pagninilay. Si Father Ado naman po ngayon ang ating po direct ng Ministry of Biblical Apostolate ng ating Archdiocese po ang mag-share po para sa ating kanyang evening po, Father Ado. Magandang gabi mga minamahal na Bible Apostles, coordinators, mga kapatid natin sa Facebook, sa Zoom na kasama natin palagi ang nagninilay sa salita ng Diyos. At ngayon po ay ating inihahanda ang ating mga sarili, pinapalalim yung ating kaalaman, ganun din yung ating tinatawag na ugnayan sa salita ng Diyos habang pinagninilayan natin yung darating na Solemnity of the Pentecost. Mahalaga ito. Katulad nga nung sinasabi ng maraming theologian, the Holy Spirit is the most neglected person sa Trinity. Bihira raw maalala yung Espiritu Santo. Pero sa mga ganitong pagkakataon at sa tuwing pinapalalim natin yung kaalaman natin sa salita ng Diyos, totoo naman nakikita natin na si Jesucristo sa tuwing nagsasalita siya, hindi niya hinihiwalay ang sarili niya sa Ama at sa Espiritu Santo. Actually, sa theology, ang tamang interpretation ng creation ay hindi lang yung Ama ang lumikha ng lahat. Nandun yung Diyos Ama, andun ang Panginoong Jesucristo, andun ang Espiritu Santo. Diba? Sa Genesis makikita natin,
na yung Espiritu ng Diyos ay hovering no, over the waters no, bago magkaroon ng sanlilikha, nandun ang Espiritu Santo. At sinabi rin ng Panginoong Jesucristo na ang salita ay naroon na at lahat ay nilikha dahil sa salita ng Diyos. At ito yung second person ng Holy Trinity, ang ating Panginoong Jesucristo. At bibigyan natin ng diin din no, yung Holy Trinity dahil malapit na rin naman yung dakilang kapistahan ng Holy Trinity. No? Pero ang sinasabi ko lang na sa katuruan ng simbahan, palaging meron tayong tinatawag na Trinitarian indwelling. Kung kikilos ang Ama, kumikilos kasama niya ang Anak at ang Espiritu Santo. No? Hindi pwedeng absent yung isa o hindi pwedeng absent yung dalawa. Kahit na yung pagliligtas na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang Paschal Mystery, hindi lang siya mag-isa ron. No? Kasama niya yung Ama at yung Espiritu Santo. No, kaya nga, ito yung context kung bakit nais isugo ng Panginoong Jesucristo ang Espiritu Santo sa simbahan, sa unang komunidad Kristiyano at sa atin, na para malaman natin na hindi tayo dapat mangulila. Sapagkat kung nandiyan ang Espiritu Santo, Trinitarian indwelling, kasama niya ang Ama at ang Anak. No? Ngayon, bago natin puntahan yung ating ebanghelyo, tignan muna natin yung mga larawan o yung images no, ng mga imahe ng Espiritu Santo sa banal na kasulatan. Sa Lumang Tipan, ang tawag sa Espiritu Santo ay Ruach Elohim, no? Salitang Hebreyo Ruach. Yung Ruach, maganda ang meaning nito. Unang-una, spirit. Pangalawa, breath o hininga. Pangatlo, wind o hangin, no? At napakaganda. Yung espiritu, siya rin ang hininga, ibig sabihin nagbibigay ng buhay, no? At yung hininga natin, kinukuha natin sa hangin. Kaya nga sa Lumang Tipan pa lang, ang Espiritu Santo ay larawan na ng pagbibigay ng buhay, no? Sa Bagong Tipan naman ay hinalin tulad ng Espiritu Santo sa apoy, no? Sinabi ni Jesucristo, no? Bibinyag nga kayo sa Espiritu at sa apoy. At ito yung nangyari talaga, 'di ba, sa Acts chapter 2, nung bumaba ang Espiritu Santo sa mga apostoles at kay Birheng Maria katulad ng mga dilang apoy. Maganda yung apoy, no? Yung apoy, 'di ba, parang nakakatakot yung apoy kasi parang ang nai-imagine natin ay magkakaroon ng sunog, wawasakin lahat ng mga bagay. Pero ang apoy sa Biblia ay isang magandang larawan, no? Unang-una, ang apoy ay nagdadalisay, no? Nagdadalisay. Kaya nga ang Espiritu Santo ay kabahagi siya sa pagdadalisay ng ating pananampalataya, no? Pangalawa, ang apoy ay nagbibigay ng liwanag. Kaya nga, di ba, ang Espiritu Santo, kapag may Espiritu Santo ang tao, mayroon siyang kaliwanagan. Pangatlo, ang apoy ay nagbibigay ng init. No? Naalala ko nga yung work ni Dante Alighieri. Kung mababasa ninyo yung Divine Comedy, di ba, pinaliwanag ni Dante Alighieri yung purgatorio, yung langit at yung impyerno. Ang sabi ni Dante Alighieri, ang impyerno raw ay isang malamig na lugar. At yung mga tao ay nababalot ng yelo, no? At bakit ba malamig, no? Alam natin kapag malamig ay patay, no? Kaya nga sinasabi natin kapag malamig ang pakikitungo mo sa akin, parang patay ang iyong pag-ibig. At maganda ang larawan ng Espiritu Santo sapagkat ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng init at nagbibigay ng buhay, no? Pinapainit muli, pinapaalab muli yung pag-ibig ng tao, no? Para bigyan siya ng buhay, no? Pangalawa, ang isa pang larawan na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa Bagong Tipan sa Espiritu Santo ay tubig, no? Halimbawa, pag binasa natin sa chapter 7 ng Ebanghelyo ni San Juan, sinabi niya ron na dadaloy sa inyong puso ang tubig na ibibigay ko at ito ang Espiritu Santo. At maganda sapagkat ang Espiritu Santo ay tubig, no, na nagtitighaw ng uhaw ng tao. No, kasi 'di ba alam naman natin na tayong mga tao ay palaging uhaw, no? Kaya nga kailangan nating uminom, no, ng mga iba't ibang bagay sa mundo. At alam natin yung pagkauhaw ng tao ay hindi lang pagkauhaw na pisikal, no, kung hindi pagkauhaw sa kaligayahan. Sabi nga ni Sister Neri kanina, pagkauhaw sa kapayapaan, pagkauhaw sa pag-ibig. Kaya
Kapag nandito ng Espiritu sa atin, sa Espiritu Santo sa ating kalooban, sabi ni Jesus, hindi na natin kailangang lumabas at mamalimos ng pag-ibig, pagmamahal, ng kaganapan, sapagkat nag-uumapaw na ito, bumubukal na sa loob ng puso natin. At ito yung mga larawan ng banal na Espiritu Santo. At sa Biblia, makikita natin yung gifts of the Holy Spirit. Iba po yung gifts sa fruits, no? Iba yung regalo ng Espiritu Santo sa bunga ng Espiritu Santo. Makikita natin ang gifts of the Holy Spirit na ipinagkakaloob, no, sa ano natin, sa confirmation at sa baptism sa Isaiah chapter 11. Maganda po kung babasahin natin doon, nakasulat siya, no, yung the gifts of spirit of wisdom and understanding, of counsel and of strength, of knowledge and of piety, and the fear of the Lord. Ito yung mga gifts of the Holy Spirit. Ngayon naman yung binanggit na nga ni Sister Nera kanina, yung mga fruits of the Holy Spirit medyo marami, no? Dalawa nga, no, sa letters of St. Paul, merong iba't ibang bahagi ro na nagpaliwanag ng fruits of the Holy Spirit. Pero ang pinaka mas kilala yung sa Galatians chapter 5, no, verse 21, saka yung mga iba pang verse doon. At kung mabibisita po sana natin, makikita natin iyon, no? Ngayon, ang Espiritu Santo sa translation ay iba-iba ang naging version, no? Unang-una, advocate, no? Yung advocate, ito yung avocatus, no? Yung lawyer. So ibig sabihin, merong court case at merong lawyer, no? Advocatus, kaya advocate. Yung Espiritu Santo ang nagtatanggol sa atin sa mga accusation, no? At sino ba yung nag-a-accuse sa atin? Pag binasa natin sa Revelations chapter 12, no, yung ancient serpent, yung diablo, ang nag-a-accuse sa atin, na para bang hinuhukay ng diablo yung nakaraan natin, lahat yung mga nagawa natin, na napatawad na naman ng Panginoon at nilinis na ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Pero yung diablo, ayun ay gagamitin niya, no, para tayo ay alisan ng pag-asa, to disappoint us, to discourage us. Pero ang Espiritu Santo, ang tungkulin niya ay ipagtanggol tayo. Para bang sinasabi ng Espiritu Santo, wag mo nang akusahan yan kasi mahal yan ng Diyos, no? Pangalawa, isang pangalan ng Espiritu Santo sa Bagong Tipan, isa sa mga translation ay consoler, no? Consoler, at kailangan natin ito, di ba? Kasi ang tao, kapag medyo disappointed tayo, pagod tayo, o kaya naman broken-hearted o malungkot, naghahanap tayo ng konsolasyon. Minsan, mali yung lugar na pinaghahanapan natin ng konsolasyon o mali yung taong pinupuntahan natin para kumuha ng konsolasyon, kaya dinadala tayo sa kasalanan. Halimbawa, gusto nating magpahinga dahil pagod na pagod tayo, maghahanap tayo ng konsolasyon, yung iba sa alak, no, sa mga makamundong paglilibang sa mundo, at nagdadala talaga sa kasalanan. Ngayon, ang maganda, tawagin natin yung Holy Spirit, no? Siya yung consoler, no? Nabigyan tayo ng konsolasyon sa loob. Napakagandang larawan ito ng Espiritu Santo. Sapagat ang Espiritu Santo ay kaya niyang pumasok sa ating buhay, sa ating katauhan, sa ating kalooban, no? Sabi nga sa Romans chapter 8, di ba? Sabi ron ni San Pablo, tayong lahat ay hindi marunong manalangin. Nagugulat ka. Ay, hindi pala ako marunong manalangin. Kasi sabi ni San Pablo, yung mga dapat nating ipanalangin sa Diyos, pinakamalalalim, no, na hinaing natin, na gusto nating sabihin, ngunit hindi kayang sabihin ng salita dahil sobrang lalim nga, we groan, no? Parang umuungol lang tayo. Ngunit yung espiritu natin ay nakikiisa sa Espiritu Santo ng Diyos. At yung Espiritu Santo, siya ang nagtuturo sa ating manalangin para maihayag sa Diyos yung mga panalangin na hindi kayang banggitin ng salita. Napakaganda nung trabaho ng Espiritu Santo, no? Ngayon, ang sabi ng mga ama ng simbahan, the Holy Spirit is a gentle guest, very respectful. No, kaya nga raw, kapag tinanggihan natin yung Espiritu Santo o kaya pinili nating gumawa ng kasalanan o i-ignore yung Diyos, yung Espiritu Santo ay, dahil gentle siya at nirerespeto niya yung freedom ng tao, ay lumalabas daw siya sa atin, umaalis siya. No, kaya nga maganda, no, na
Sa tuwing nagdadasal tayo, tinatawagan natin siyang pabalik. No? Come Holy Spirit. No? At isa sa mga panalangin sa Biblia is, Come Holy Spirit and renew the face of the earth. No? At mahalaga ito. No, ngayon po, punta na tayo rito sa ating Ebanghelyo. Maganda ito sapagkat ito ay tungkol sa Espiritu Santo, tungkol sa Ama at tungkol kay Jesus. No, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo na kung tutuparin ninyo ang aking mga utos ay iniibig ninyo ako at iniibig ninyo ang aking Ama. No, kung tinutupad ninyo ang mga itinuturo ko, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. No? Ngayon, ano ba yung inuutos ng Panginoon? Actually, sa Gospel of John, dahil Gospel of John yung binabasa natin, yung mandate of love lang naman. No? Love one another as I have loved you. No? Ngayon, pag binasa natin halimbawa sa ibang letters of St. Paul, at sa mga fruits of the Holy Spirit, isa sa bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig. Kasi sinabi sa Bagong Tipan, kapag nandun ang Espiritu Santo, nandun yung pagkakaisa. There is unity. No, kaya nga, di ba sinasabi natin, even though we are different people, magkakaiba tayo ng background, magkakaiba ng edad, magkakaiba ng status sa buhay, but we become united, no, because we are one in spirit. At mahalaga ito. No? At nagkakaisa tayo dahil nandiyan Espiritu Santo at tayo ay binibigyan ng Espiritu Santo ng pag-ibig sa isa't isa. No? Pinag-aalab niya yung pag-ibig sa atin. Ngayon, kung babasahin natin sa Greek itong ebanghelyo natin, ang salitang ginamit sa tagapagtanggol ay parakletos. No? Isa pang magandang salita para sa Holy Spirit. Kaya nga yung ibang translation, mas tama yung ibang translation kapag tinawag yung Espiritu Santong paraklit. Yung paraklit ay salitang Griego, dalawang salitang Griego, para saka kletos, no? Kaya parakletos. Yung para isa besides, no? Beside, yung kletos is to call. No? Yung literal translation ng parakletos is to call somebody beside you. Yung ibig sabihin, nasa tabi mo siya o nasa panig mo siya. Maganda pala talaga ang katungkulan ng Espiritu Santo sa buhay natin. Siya yung nagko-convince sa atin na nasa panig natin ang Diyos. At mahalaga ito. Kung nasa panig natin ang Diyos, sabi nga ni San Pablo, sino pa ang laban sa atin? Ang ibig sabihin yung Diyos, hindi niya tayo kalaban. No? Naparito siya para panigan tayo, to side with us. No? Kaya ngayong Holy Spirit, nasabi ni Hesukristo, ipapadala ko sa inyo, no, tagapagtanggol, because He is beside you. No, He is beside you. Huwag kang mag-alala. No? Huwag kang mag-alala. Kaya nga ang Espiritu Santo gives us consolation dahil alam natin na kasama natin ang Diyos at nasa panig natin ang Diyos. No? At ngayon, pagpapatuloy natin itong ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. No? At sabi ng Panginoon, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin niya ang aking Ama at kami tatahan at mananatili sa kanya. Ngayon, ito yung magandang bahagi nitong ebanghelyong ito. No, kapag nakikinig daw tayo ng salita ng Diyos, tinatanggap natin yung salita ng Diyos, ayun yung paraan ng Diyos para manahan sa atin. No, magiging tahanan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. No? At ito nga yung sinasabi natin kanina na katulad ng tubig, ang Espiritu Santo ay bumubukal na sa ating kalooban. Dahil nananahan na ang Diyos sa atin. At mahalaga ito, no? Na ang Diyos ay manahan sa atin. Kasi kapag hindi nananahan ang Diyos sa atin, no? Sabi nga ron sa isang bahagi ng Ebanghelyo, na tayo ay mawawala sa sarili. No? Hahanapin natin yung ating sarili sa iba't ibang lugar. Ibig sabihin, no, parang halimbawa, no, sa bahay ninyo, parang hindi ka komportable, you're not at ease sa bahay ninyo, kailangan mong umalis sa bahay ninyo.
No, halimbawa, parang hindi ka mahal ng mga kasama mo sa bahay o sa trabaho, hindi ka pinapansin ng mga kasama mo sa trabaho. Parang doon sa lugar na yun, sinasabi mong hindi ko matagpuan dito ang aking sarili. I cannot stay here. No, kaya lalabas tayo at maghahanap tayo ng ibang lugar kung saan natin mahanap ang ating sarili. And this is a wrong move. No, kapag hindi na tayo mapakali sa ating sarili, sa ating buhay, hindi na natin matanggap yung nangyayari sa atin, we are not at home anymore with our life and with ourselves. Kaya nga ang sasabihin natin, hindi ko na makita ang sarili ko rito. Maghahanap ako, pupunta ako sa iba. No? Marami nga dyan, naaalala ko pala, marami akong ang ministry ko sa mga kabataan. No? Ang usong-uso sa mga kabataan yung makikipag-break. No? Yung lalaki sa babae, sabi niya, break muna tayo kasi kailangan kong hanapin ang aking sarili. Biruin mo yung mga mga excuse, no, para iiwan yung girlfriend. No, pero ang punto, no, parang ang pinag-uusapan natin dito, kung hindi mo nga matagpuan yung sarili mo sa buhay mo ngayon, saan mo pa hahanapin? Mas lalong hindi mo matatagpuan. No, kaya nga, 'di ba, yung ebanghelyo natin ngayon, parang sinasabi ng Panginoon, tanggapin natin yung salita ng Diyos. Maganda nga, nagninilay tayo ng salita ng Diyos, no? Nagkakaroon tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoon, sa Ama at kay Jesucristo, at nananahan sila sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, we are at home with ourselves. No? Bakit? Ano ba yung ibig sabihin na parang at home tayo, no? Natanggap natin yung ating buhay? Kasi kapag nasa atin ang Diyos, no? Mararanasan natin yung pagmamahal na kaya tayong mahalin kahit sino man tayo. Kahit saan man tayo nanggaling, kahit ano yung ating nakaraan, kahit ano yung kalagayan natin sa buhay natin ngayon. Kung naranasan natin yung pagmamahal ng Diyos, then we are at home with ourselves. Hindi na natin kailangang gumawa ng ibang personalidad. O hindi na natin kailangang hanapin o habulin o gumawa ng ibang imahin ng ating sarili sa ibang lugar. No? Kaya nga, di ba, ang pananahan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay isang napakalaking regalo. Parang pagharap mo sa salamin, kapag nasa iyo ang Espiritu Santo, para sasabihin mo sa sarili mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. God loves you. The Holy Spirit is beside you. No, 'di ba? Kasi minsan nararanasan daw ito ng mga tao, no, minsan dahil hindi mo matanggap yung sarili mo, yung buhay mo, pagtingin mo sa sarili mo sa salamin, naiinis ka. Ayun yung symptom o yung tanda na you are at home. You are not at home with yourself. You are scandalized with your life sa nangyayari sa buhay mo, gusto mong takasan. Pero sabi ng Espiritu Santo, ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo, hindi. Ayan yung buhay mo na dinisenyo ko at diyan kami nananahan. At yung taong may Espiritu Santo, makikita niya ang galaw ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay niya. Kahit sa detalyeng maliliit. Kaya nga very at home yung taong sinasakop ng Espiritu Santo. Di ba meron tayong term na nawawala sa sarili? Na bakit ba nawawala sa sarili yung tao? Kasi hinahanap niya yung sarili niya sa ibang lugar. Gusto niyang makita yung sarili niya doon sa taas, sa tuktok, nagniningning, tanyag. Pero baka hindi naman yun talaga yung gusto ng Diyos para sa atin. So isang paraan para manahan ng Diyos sa atin is for us to stay in the will of God. At ito nga yung sinasabi rito, sundin niyo yung utos ko, pakinggan ninyo ang salita ko, at mananahan ako sa inyo. No? At isa pang last part, no, na gusto kong ibahagi, sabi ng Panginoong Jesucristo, pagdating ng Espiritu Santo, ipapaliwanag niya sa inyo ang lahat at ipapaalala niya yung mga nakalimutan. Di ba? Di ba? Ito yung problema natin minsan, no? Parang humaharap tayo sa buhay na hindi natin maintindihan. Bakit ba nangyari ito? Bakit ito ang paris priest ko? Bakit ito ang superior ko? Bakit ito ang asawa ko? Bakit ito ang anak ko? No? Bakit ito ang bahay ko? Bakit ito ang trabaho ko? Minsan, hindi na natin maliwanagan. No? Pero pagdating daw ng Espiritu Santo, ito nga yung pinag-uusapan natin, then you will become at home with your life. Maliliwanagan ka na. Sasabihin mo, kaya pala siya yung ibinigay na asawa sa akin para sa kaligtasan ko. Kaya pala siya yung ibinigay na katrabaho ko. Kaya pala ito yung lugar kung saan ako pinadala ng Diyos. May kaliwanagan.
Pangalawa, sabi ng Panginoon, ng Espiritu Santo ay ipapaalala yung mga nakalimutan natin. Ito naman ang problema natin habang tumatanda tayo, meron na tayong memory gap, no? Senior moment, no? Parang nakakalimutan na natin ang lahat. Pero ano bang ipapaalala ng Espiritu Santo? Sabi ng Panginoon, yung mga nasabi ko na sa inyo. At sa pahaba-haba ng panahon natin, ang paglilingkod sa simbahan, pag-aaral ng Biblia, marami na tayong natanggap na salita. Pero minsan nakakalimutan natin. Ang trabaho ng Espiritu Santo is to recall yung mga salita na natanggap natin, especially sa particular situation. Di ba naranasan natin ito? Halimbawa, may nagkasakit sa pamilya ninyo. Imbis na malito ka o matakot, mawalan ng pag-asa, may maaalala kang salita sa Bible sharing, sa Biblical Spirituality Weekly, sa isang misa, sa isang retreat. Narinig ko na to. Galaw pala ng Espiritu Santo yun. Naalala mo, di ba? No? Ibig sabihin, kumikilos ang Espiritu Santo at ipinapaalala yung salita sa panahong kailangan natin. Di ba sabi nga ng ang Panginoong Hesukristo, haharap kayo sa mga hukom, sa mga gobernador, pero huwag kayong matakot. Ang Espiritu Santo ay bibigyan kayo ng salita sa inyong bibig. The same thing, parehas lang. Ipapaalala ng Espiritu Santo yung mga salitang kailangan natin. Kaya nga naman, na palagi nating ini-encourage ang ating mga sarili, mga members natin, na wag masyadong ipagpaliban yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi ang danger, baka may word of God para sa iyo sa gabing yon o sa gabing ito, Biblical Spirituality Weekly natin, may pinili kang iba. Ngayon, yung word of God para sa iyo ngayong gabing ito, alam ng Diyos na ito yung ipapaalala niya sa iyo. In 2 years time, dadanas ka ng isang pangyayari sa buhay mo at kailangan mo yung salita ng Diyos na ito. Absent ka. Ayun yung problema. Walang maipapaalala yung Espiritu Santo. Parang nung nag-aaral ako ng theology, sabi nung professor namin, no? The Holy Spirit is good, no? Pero kailangan yung mag-aral sa exam. Kasi kahit sabihin mo sa Espiritu Santo, Holy Spirit, paalala mo sa akin, tulungan mo ko sa exam, hindi ko naman nag-aral, wala siyang ipapaalala sa iyo. Kaya mahalaga, no? Kaya maganda ngayon, pinagdiriwang natin at ipagdiriwang natin itong dakilang kapistahan ng Pentecostes sapagkat punong-puno ng kulay. Higit sa lahat, ito yung nagbigay ng apoy sa puso ng mga alagad, no, na lumabas na ron sa silid at nagpahayag, no? Kaya nga si Pedro, di ba? Isang taong takot pero nag-proclaim siya ng salita ng Diyos. At ang maganda, naintindihan siya ng iba't ibang mga tao na iba't iba yung wika at lengguwahe. No, kaya nga isa sa mga reading sa vigil ng Pentecost ay yung Tower of Babel. No? Dahil sa ang tao gusto niyang abutin yung Diyos, maging mataas katulad ng Diyos, di ba? Nagkawatak-watak at nagkaiba-iba ang lengguwahe. No? Ang gawain ng Espiritu Santo, yung mga taong nagkawatak-watak at iba-iba ang lengguwahe ay pag-isahin muli, magkaunawaan. No? At ito nga yung nangyari nung Day of the Pentecost kasi yung mga Hudyo na pumunta sa Jerusalem pero hindi nila naiintindihan yung salita sa Israel na Hebreo kasi nga matagal na sila sa ibang lugar, naunawaan nila si Pedro. Ibig sabihin, yung Espiritu Santo ang nagsasalita. No? No, kaya nga, wag tayong mawala ng pag-asa mga Bible apostles, Bible coordinators na mahalaga na malaman natin, nakapanig natin ang Diyos dahil Parakletos, the Holy Spirit is beside us. Okay? Sige, ngayon tayo ay magtataas ng ating mga panalangin, yung mga nandito sa Zoom, no, na gustong magtaas ng panalangin, mag-unmute kayo at sasagutin natin ang inyong mga panalangin. Father God, thank you for sending us your Holy Spirit. Let it be that the Holy Spirit will always kindle in our hearts your divine love. Let it be also that through the Holy Spirit, we will be able to recognize our identity, especially the spiritual aspect. Help us, O Lord, through your Holy Spirit, we will be guided in our everyday actions, together with the guidance of your holy words. In Jesus' name we pray. Amen.
Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoong Hesus, salamat sa pagpapadala mo ng banal na Espiritu magmula sa Ama. Patuloy mo pong pagkalooban ng grasya ng ng banal na Espiritu ang aming Papa, Leo, at ang lahat ng mga kaparian na binigyan mo ng mission na dalhin nila ang mga flock na inassign sa kanila. Tulungan mo po sila katulad din po ng pagtulong mo po sa amin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming Tingin panalangin. mo ang aming panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagpapadala mo ng Espiritu Santo sa amin para kami ay gabayan at ipag-alab ang aming pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Panginoon, idinadalangin po namin na ipagkaloob mo po sa amin ang grasya na lagi namin maramdaman ang presensya ng Espiritu Santo sa aming buhay. Panalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo po ang aming panalangin. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang lahat ng may sakit. Sana po maramdaman nila ang yakap nyo upang magbalik sila sa inyo. Bigyan nyo po sila ng kagalingan na pisikal at espiritual. Tulungan mo po kaming makapaglingkod sa inyo kahit na kami ay di karapat-dapat. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin niyo po ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayon, taas natin ang ating mga panalangin sa Panginoon, sa panalangin itinuro ng kanyang anak sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Salamat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso. At bigyan mo kami sa lahat ng masama. Announcement, sister. Yes, so Father, Tere is ready with the announcements po. Good evening, Tere. Magandang gabi po, sister. So magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood po. Medyo marami po yung nanonood po ngayon sa ating Facebook Live. Salamat po sa Diyos. At sa mga kasama po namin dito sa ating weekly, Biblical Spirituality Weekly. So maraming salamat din po sa San Roque de Mandaluyong Parish para po sa pag-host ngayon sa ating gabi na sharing. Ayan po. So ayan, sana po nakikita nyo na po yung screen ko. Ayan. Kita niyo po. Ayan. So, ayan. Iniimbitahan po namin ang ating mga Dear Bible Coordinators po ng iba't ibang parokya po natin na sana po meron pong makapunta po sa darating na MAGPAS, Manila Archdiocesan General Pastoral Assembly na gaganapin po ngayon June 7 sa Santa Clara de Montefalco Parish. Ayan. So magsisimula po ito ng 7 a.m. hanggang 11 a.m. po sa araw po ngayong Sabado. Tama po, Sabado po yun. Sabado po, no? Ayan. So, para po sa mga Bible coordinators po na maaari po makapunta, sana po i-represent niyo po ang ating ministry para po sa araw po na ito. So meron po kasing registration po doon at may nakaspecify po doon na ilalagay kung ano po yung i-represent niyo. So para po sa mga coordinators po na available, sana po makapunta po kayo ngayong darating po na Sabado. And ayan. So ang ating monthly formation and meeting para po sa buwan ng Hunyo ay sa June 28, 9 a.m. hanggang 12 noon po. Same venue pa rin po. Katulad po last month sa second floor multipurpose hall, First Building sa San Carlos Seminary. So pareho pa rin po ito sa mga bago po na kasama po namin dito sa nanonood po ngayong gabi. Ito po ay libre pong gathering o pagtitipon po ng mga miyembro po o kahit hindi po miyembro ng ating ministry. So open po ito sa lahat. Kinakailangan nyo lang po magdala ng inyong Biblia, ng inyong notebook at inyong pencil or ballpen po para kung may mga notes po kayo sa araw po na iyon. And makikiusap lang din po para sa mga coordinators po ng iba't ibang mga parokya kung maaari pong paki-inform po kami
pakibilang po kung ilan po yung mga makakarating po mula sa inyong mga parokya. Pero para po sa mga bago na ngayon lang po nila nakita po ito, i-message nyo lang po ang aming Facebook page to confirm po na kayo ay pupunta para po maipaghanda po namin kayo ng munti po nating salo-salo para po sa araw po na iyon. Yan. And ayun po, ngayong darating na August 29 to 31, Friday to Sunday, ang ating annual biblical retreat na gaganapin po sa St. Michael Retreat House sa Antipolo City. So, i-edit pa po namin itong poster po natin. Pero ang ating registration fee po para sa retreat na ito ay 3,000 pesos po. So, meron pa po tayong panahon para po makapag-ipon. Habang nag-iipon, pwede nyo na po kaming i-inform na sigurado po kayo na makaka-attend po sa araw po, sa mga araw po na iyon. So, malaking tulong po yun sa amin ng mga organizers dahil maisisecure po namin ang inyong slot at makakapaghanda pa po kami lalo para po sa araw po na iyan. Ayun po sa end ko. Baka meron pa po kayo, Sister, Father? Wala naman po, just to inform you that meron na po tayong isang parokya na na-confirm na 8 po ang participants nila. So maraming salamat sa parokya nito. Sana yung ibang mga parokya ay agahan din po yung registration po ninyo para i-secure po yung ating slots po for our annual biblical retreat. Yun lang po, Father. Sige, salamat mga Bible Apostle, Sister Tere, no? Yung mga nag-share sa from San Roque Parish, yung mga opening prayer, and yun yung recap natin kanina ni Sister Maribeth, no? At yung mga nagbasa si Sister Malo ng Gospel, no? Ngayon po sa June, ito po yung yung ating activity. Sa July, katulad nung sinabi ni Cardinal, no, dahil nasa synodality nga tayo, makikipag-join tayo sa mission ng prison ministry, no? Na-contact na po natin sa correctional yung mga girls na pwede, no, gusto roon pumunta. Ang date po ay July 26 sa correctional. Sa Manila City Jail naman, merong 2 wing sa babae sa lalaki. Yung mga gusto rin pumunta ron sa July 26 din po. And then yung sa MYRC, yung mga youth, no, na nire-rehabilitate na nakakulong din doon ay pupuntahan din natin sa July 26. Napag-uusapan po natin, pero kung saan po malapit yung parokya ninyo, no, i-inform nyo po kami, no, para mahati-hati natin yung ating ministry, no. And then after ng July, doon na po tayo sa retreat natin sa August, no. Si Cardinal Advincula excited na siya, no, kasi siya yung magi-stay sa atin sa Sunday, no, yung last day pati yung culminating Eucharist, no. Kaya nga po sana mag-ipon po tayo. Nung last year po binigyan tayo ng discount. Ngayon medyo mahirap po, no, kasi pinapagawa nila yung St. Michael's, no? Kaya mag-ipon po tayo. Ang mahalaga po ay yung desire. Pag nakita ng Diyos na gusto mo siyang katagpuin sa pamagitan ng retreat na ito, yung Diyos na rin ang magugulat tayo, gagawa ng paraan, no? Dahil the last problem is the money, no? No? Kasi pag pinroblema natin yung pera, no, para bang mas alipin tayo ng pera kaysa lingkod tayo ng Diyos, no? Pero kapag sinabi natin, Panginoon, gusto kong makapiling kita sa retreat, sabihin ng Diyos, okay, I will provide, no? At ito yung mahalaga. Sige po, ngayon tanggapin natin yung pagbabasbas upang magkaroon tayo ng mapayapang gabi sa piling ng Panginoon. The Lord be with you. And with your The Almighty God bless you and all your loved ones, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace. Thanks be to God. Good evening. Maraming salamat po. Good evening po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po sa San Roque de Mandaluyong at sa lahat. God bless you po. Maraming salamat sa lahat. Bye-bye po.